So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, magbibigay lang sa inyo ng ilang mga tips and tricks kung paano nga ba mapaganda yung ating mga bike sa mas simple at mas murang pamamaraan. Okay, so bago nga pala tayo mag-umpisa, kapag nga pala sinabi kong gumanda or mapagandang mga bike, ang tinutukoy ko dito is yung functionality, hindi yung aesthetics. Kasi kung aesthetics lang din ang pag-uusapan natin, very subjective topic kasi yan Kumbaga yung maganda sa akin aesthetically, baka hindi maganda para sa'yo. So bali sa video ito, ang ibibigay ko sa yung mga tips is, ayun nga, kung paano siya mas magiging kapaki-pakinabang at mas hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo sa huli. Okay, so tara umpisahan na natin. So pinakauna pa rin talaga is, ayun nga, yung pagme-maintenance pa rin. Unang-una yung paglulub sa mga kadena at saka yung paglalagay ng grasa doon sa mga bearings. Dahil minsan kahit gaano pa kaganda yung pyesa ng ating mga bike, pero kapag ayun nga, nangangalog naman yung mga bearing, may mga naingay, hindi rin maganda sa pakiramdam. Actually, naranasan ko yan Medyo maganda na yung mga pyesa nakakabit sa bike ko, medyo mid-range to high-end na rin. Pero grabe yung sakit sa ulo kapag yun nga, may mga natunog. Kaya minsan mas naiinggit pa ako dun sa mga may bike na although hindi man ganun ka high-end pero walang tumutunog sa mga pyesa ng bike. Bali ang cost lang naman kasi nun is yun nga, kulang sa maintenance. Kung naalagaan naman ng maigi yun, hindi yun magkakaganon. So number 2 is yung paglalagay ng ilaw sa ating mga bike. So very important talaga ng mga ilaw, lalo na kapag gabi. Kasi yun lang bukod sa visible tayo, mas malaki rin chance na makita natin yung dadaanan natin. And lalo na sa ating mga siklista kasi napaka-importante niyan. Gawa maliit lang yung sinasakyan natin unlike sa mga motor hanggang 4 wheels na yan. So doon pa lang, pag may ilaw ka, napakalaking bagay na nun. Minsan wala rin kwenta yung pag-iingat at saka yung pagsusot ng helmet kung wala ka namang ilaw. Lalo na ngayon habang tumatagal, patuloy magpatakbo yung mga sasakyan ngayon Mga wala ng pakundangan. Meron din yung ibang mga sasakyan na hindi rin nag-iilaw. Naku po, napakadelikado. Kaya ayun, napaka-importante talaga na maglagay kayo ng ilaw sa likod at saka harapan. So pangatlo is yung paglalagay ng mga bags. Napaka-importante din yan, lalo na yung mga saddlebag na yan para may lalagyan tayo ng mga pera, ng mga tools, and kung ano-ano pa. And for me personally, wala rin namang reason para hindi maglagay ng mga bags na yun especially yung mga saddlebags. Dahil yung mga bags din kasi na lumalabas ngayon is sumasabay na rin naman kasi dun sa aerodynamics na tinatawag. Kaya kahit karerista ka pa, walang reason para hindi ka maglagay ng bags dyan. Kung magtatanggal ka naman ng bag, hindi naman ganun kalaki yung tulong nun Kaya mas maigi na maglagay ka na kaysa hawak-hawak mo or nakalagay lang sa bulsa ng jersey mo yan. Tsaka yung mga tools naman na ginagamit sa mga bike, usually maliliit lang naman yan kaya kasyang-kasya dyan. So number 4, ito medyo upgrade to, medyo palit pyesa to. So number 4, yung pagiging 100% Allen bolt ng ating bike. So ang ibig ko sabihin dito, dapat halos lahat ng mga bolts dyan sa piyesang iyong bike ay wala na dapat dyan yung nut o yung Philip na screw. Kasi kung titignan mo yung inyong multi-tool, halos lahat yan Allen Although merong iba na Philip screw pero yun nga parang hassle na rin lalong lalo na kung meron pa dyan sa bike mo na ginagamitan ng yabe. Kaya para sa akin, kung gusto mo maging convenient yung paggamit mo ng bike, for me dapat paltan mo na lahat yung mga bolt ng Allen. Wala na dapat yan matitira na Phillips or nut. Especially kung meron pa dyang niyayabe, ka-hassle niyan, lalo na yung mga gulong-gulong. So halimbawa yan, yung mga bolts mo dyan na maliliit, paltan mo na ng Allen bolt yan. Tapos kung gumagamit ka pa rin ng standard na nut para dun sa axle ng gulong, paltan mo na yun ng quick release. Hindi naman ganun kamahal yan Tsaka yung mga sinasabi na nananakaw daw yung quick release, parang kwentong bayan na lang yan Kasi yung mga magnanakaw, mataas din naman ang standards niyan. Kung magnanakaw ang mga yan, mga high-end na agad. Kaya yung pinaka-the best na upgrade is gawin mo 100% Allen bolt yung inyong bike. And lastly, yung pagtanggal ng mga unnecessary na accessories sa inyong bike. So including na dyan yung mga reflectors na yan at saka yung mga RD guard. Although yung stand medyo ako dyan parang para sa akin may tulong pa rin talaga yan Yun nga lang kung ginagamit mo yung bike mo for XC races or XC setup, para siguro kailangan mo na nga tanggalin yan. Pero kung halimbawa casual riding lang naman, mga long ride, para sa akin malaki pa rin talaga ang tulong ng stand
Again, so balik tayo dun sa iba, yung mga reflectors na yan. So yung sa reflectors kasi hindi naman kasi talaga nakakatulong yan eh. Hindi naman kasi yan kayang mag-glow na parang yung isang ilaw talaga. Wala, dagdag bigat lang din yan, kahit ilang grams lang din yan, dagdag din yan sa bigat ng bike eh. Although kayo ang bahala kung sa inyo maganda yan. Lalong lalo na yung RD guard na yan, medyo delikado para sa akin yan eh. Wala talaga akong faith dyan eh. Kasi unang-una, nakadikit yan direkta dun sa frame mo eh. So mangyayari dyan kung sakaling matumba yung bike or mapasabit, kung medyo malakas-lakas yung impact niyan, pwedeng idamay niyan yung frame mo sa pagkabali eh. Yung iba ayaw tanggalin, kesyo protection daw sa RD. Pero guys, nakikita nyo ba yung yung doon sa may dropout na yan, yung aluminum alloy na yan? Alam nyo ba kung bakit naandyan yan? Kasi kapag napahampas yung ating mga RD, imbis na yung RD yung masisira, yan na lang yung masisira. Kaya para saan wala nang silbi yung mga RD guard. Or sabihin natin na masira nga yung RD mo kapag walang RD guard. Pero alin ba yung mas mahal? Frame or RD? Paano kung may magtanong dyan? What if Shimano Deore yung RD? Hindi mo ba poprotektahan yun? Usually naman ng mga bike na gumagamit ng mga RD guard, yun lang naman yung mga low end to budget bike lang naman yun. Which is mga low end din na RD yung gamit doon. So again, salamat po sa panonood and sana nagustuhan nyo po yung video natin yung araw. So again, yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.